Scott natin guys. Gawin natin ito double hero charge. Saan natin patatamain yung fireball ni Warden? Teka lang ha. Planuhin muna natin. Mas maganda siguro guys sa ikil natin patamain. Warden, walk muna tayo. Wala na patama natin dun sa igil so medyo malalim-lalim yung Warden walk natin. Kailangan natin paabutin si Warden doon sa igil. Bago natin i-fireball. Medyo malalim-lalim yan pero okay na yan. Bala ko pag mo fireball guys, dito po siya papuntahin sa bandang 9 o'clock. Tapos ilapag ko naman si Queen doon. Ito na, fireball na tayo. Hindi, fireball. Yun, dali. So si Warden na rin yan sisira ng So dito nga siya pupunta sa bandang 9 o'clock. Si Queen naman, lalapag ko siya mamaya dito. Sa bandang 3 o'clock, siya naman yung iikot. Punta doon sa 12 o'clock. Mantalang si Warden na yung bahala yung tatanggal lahat. Papunta rin ang 12 o'clock. Again natin pong linis. So, nito guys, pag the wall hero charge tayo, kailangan hindi magkasama yung Warden tsaka yung Queen. Kasi, para maganda yung malaki rin yung makukuhang value ni Warden, malaki rin yung makukuhang value ni Queen. So, ayun na guys, makikita nyo, si Archer Queen naka-frozen arrow yan, kaya di basta-basta na mamatayan dahil yung mga defenses o kaya heroes na tumitira sa kanya na po-frozen mo na. Hirapan gumalong. So, ayun na guys, ang nagagamit na lang natin is dalawang at 3 heroes sa tayo kung lang backup. So, mukhang kuha na to. Yun na natin kailangan pang gamitin si RC. Dahil pa natin spells. Tapos yung mga point na pula na. So, spell Asantro. So, yun, Twister. Bali, ganun lang ang tandaan nyo guys. Kailangan hindi magkasama yung Warden tsaka yung Queen pag nag double hero charge kayo.